Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Matinding balita ang yumanig sa bansa ngayong araw matapos umanong madiskubre ang toneladang legal na droga sa loob mismo ng Malacanang. Ayon sa mga ulat, isang lihim na operasyon ng mga otoridad ang nagsiwalat ng naturang kontrabando na umano'y nakatago sa mga storage area sa ilalim ng palasyo. Agad itong naging sentro ng usap-usapan sa publiko at social media habang nananatiling tikom ang bibig ng ilang opisyal ng gobyerno. Sa gitna ng kontrobersiya, lumulutang ngayon ang pangalan ni President Kuting ng Norte Jr. at House Speaker Martin Tambalos Los Romualdez bilang mga umano'y sangkot sa nasabing operasyon. Ilang insider daw sa administrasyon ang nagsiwalat ng impormasyon na may kinalaman umano ang dalawang mataas na opisyal sa pagpasok ng naturang iligal na droga. Gayunpaman, wala pang opisyal na pahayag mula sa panig ng palasyo ng mga nasasangkot. Samantala ay ginit ng ilang kritiko at miyembro ng oposisyon na dapat magsagawa ng masusing imbestigasyon ng Kongreso at mga ahensyang may kaukulang kapangyarihan. Kung totoo ito, napakalaking iskandalo ito sa kasaysayan ng ating bansa ayon sa isang mambabatas. Dagdag pa nila, dapat daw managot ang sinumang mapapatunayang sangkot kahit pa ito ay mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, nananatili ang tanong ng bayan. Paano nakalusot ang ganitong kalaking operasyon sa loob mismo ng palasyo? Ang Malacanang ay naglabas ng pahayag na pawang fake news umano ang kumakalat na impormasyon ngunit hindi nito napigilan ang pagdududa ng publiko. Sa ngayon, bantay sarado na ang paligid ng palasyo habang hinihintay ng lahat ang susunod na kabanata ng kontrobersyang ito. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ang report sa amin ng IT team namin, diniface lang yung site ng isa sa mga websites ng House of Representatives. Yan, nilagay lang po yung figure na yan at wala namang nahack na data or any other information from the House of Representatives. Sino niloloko mo? So walang records, sir, kasi nung nakaraan ng mga araw, bukod po sa House of Representatives, may mga nauna pong tanggapan ng gobyerno na na-hack at nakuha po ang mga datos. Wala hong ganon, walang records na nakuha sa House of Representatives, SecGen. Wala po kasi nga parang ano lang to anong tawag doon, nanloloko lang, prank lang tong ginawa sa amin, no? Mabuti naman ganun lang ginawa sa aming website. Pero yun nga, iniimbestigahan pa ho namin kung sino yung gumawa nito. Katulong po namin ang DICT at NBI. Ang gagawin po namin ay sabi nito, ito po yung report sa akin ng IT team. We are currently on the configuration stage. We already mitigated the situation and expect our website to be up and running anytime within the day. So, yun po ang latest report sa akin ng IT team namin. SecGen, magandang umaga, si Admar po ito. So sa kasalukuyan po, ano po yung status ng website ng House of Representatives? Accessible ba siya or hindi po? Accessible na nga po, pero nandiyan pa rin yata yung mukha nung nag-hack na ng system namin, no? Pero ang report po sa akin itong IT team namin ay within the day po matatanggal na to. So sa lahat po ng mga features dyan, hindi po ma-access, ibig sabihin hindi makiklik, yun lang po yung nakikita sa kasalukuyan. Opo, tapos wala naman po. Usually pagka tunay pong hacking, may ransomware na tinatawag, no? At humihingi ng pera, ng pabuya po para i-stop yung hacking. Kami po wala naman natanggap na gano'n.
Mhm. Nung maganap po itong pagka-deface, no, yung kaninang mga mukha na lumabas po sa website ng House of Representative, ilan sa mga IT expert ang sumubok din na ma-access po SecGen, at sinasabi nila kung gagamitin po yung IP address nung mismong website, hindi naman po na-deface. Umabot din po ba ito sa kaalaman ng inyo pong IT sa House of Representative po? Hindi naman po nangyaring ganyan. Parang Sinungaling, Hindi naman po. Hindi na nga namin ma-access hindi naman po. Ayan, Kami mismo, pinuntahan namin yung site, hindi namin ma-access. Wala na, as in blank na. Puti na lang nakikita namin, puti. May mga nakalagay na lang, this site can't be reached. Nakalagay, www.congress.gov.ph. Took too long to respond. Wala na, Kahit i-check nyo yung proxy and firewall, wala na rin. Running Windows Network Diagnostics, wala na rin. Reload, wala na rin. Refresh, reload. Reload natin. Wala pa rin. Ano masasabi nyo dito? It's a prank pa rin to? Bakit ayaw nyo lang diretsuhin yung mga tao? Sabihin nyo na lang, ayaw namin ipakita sa inyo kasi ang iingay nyo Parang boses ni Ka Cesar, lang yung mukha na inilabas pag in-access niyo po yung website, isa sa mga website ng House, yan po ang mangyayari. Kaya isa ring ang nakalink po kami kasi sa PhilGov po yung website ng... Dapat kasi ang interviewin nila yung IT talaga. Yung IT expert, Kasi technical yan Malay ba nitong sino ba itong nagsasalita na to? Malay ba niya? Wala naman tong alam mukhang wala naman tong alam. Dapat ang interview sana nila IT expert para malaman natin kung ano ba talagang nangyari dyan. Kung meron ba talagang totoong na-hack or baka siguro hack me lang yan. Kasi timing na timing lahat Parang sinadya talaga. Drama lang, Drama, Jenny Jarumay. Ito yung isang drama lang. Kasi kung talagang totoong na-hack yan, mga kaibigan, 'di ba? Yung alam na natin 'yan, 'di ba? Kung pag na-hack yung system mo, kuha talaga lahat ng datas mo diyan sinasabi niya hindi daw nakuha yung datas. Ibig sabihin hindi kayo na-hack? Anong ginawa niyan? Parang pinalabas niyo lang na na-hack kayo para kunwari, para makapagdahilan kayo na wala ng mga documents, parang ganon. Parang ganon siguro 'yan, Sa tingin ko lang, Kasi nga ang sabi niya, hindi naman daw talaga sila na-hack. Anong tawag mo dyan? Hook? Hindi kayo na-hack, na-hook? Gobyerno. Doon po dumaan yan yung figure na yan. So, actual pong diniface ay yung PhilGov site ng website ng House of Representatives. May nagsasabi din na mga eksperto rin sa IT na kung i-access naman po sa labas ng bansa, sa labas ng Pilipinas, hindi naman po ganyan yung as per kahapon nila na pagbisita. Hindi naman daw po ganyan ang itsura nila kung mag-access sila sa ibang bansa or gagamit sila ng VPN po, SecGen. Parang dito lang daw sa Pilipinas as of kahapon nila na monitoring din or pag-check kung anong klaseng pag-atake ang ginawa nila sa website po. Ano po ang tugon dito ng IT ng House of Representatives? Well, ang report lang po sa amin ay nasolve na raw nila yung problema na yan. At pinag-uusapan nila ay kung paano ma-restore yung website namin within the day.
Yung sa PhilHealth po, ang sinasabi nila, meron po silang outdated, paso na mga antivirus, anti-malware na nakikita nilang dahilan kung bakit basa-basa na lang nakapasok yung Medusa ransomware sa kanila. Sa House of Representative po, updated po ba yung ating mga virus, antivirus or anti-malware para maiwasan itong mga cyber attacks na ito? And yung sa maintenance natin, may sapat naman siguro tayo na pondo, at kung mamarapatin po ninyo, magkano bang inilang pondo ng ating pamahalaan laban dyan sa mga cyber attacks? Kasi kumbaga, sa nangyari sa PSA, sa PhilHealth, kailangan talaga natin ng pondo para maproteksyonan ang online presence po natin, SecGen. Sa ngayon po, is on the assessment ng IT team namin. Medyo nga po may kakulangan dun sa cyber security equipment and personnel namin. So, we are going to address that in the SecGen, next few days. opo. Sir, mga huling tanong lalaang, sa website po ng House of Representatives, ano po ba ang kayang ma-access doon, sir? Yung ba official records ng House, pwede mo ma-access doon via website? Hindi po naman lahat. May website po kami, karamihan lang ay puro information about what's happened sa HREP, no? Yung mga bills po na pending, anong status. Pero po yung mga personal data, iba kong file yun. Hindi naman nilalagay po sa website yun. Delikado yun pag yun nakuha ng mga kalaban, SecGen. SecGen, ano po ang mensahe ninyo sa ating mga kababayan, lalo pat sunod-sunod po ang pag-aatake ng mga hacker sa mga ahensya ng gobyerno? Latest po ang House of Representatives. Well, ang masasabi ko lang ay lahat ng ahensya, no? Yung nga yung panawagan kagabi na napanood ko sa TV, no? Mga cybersecurity experts ay i-review po at strengthen the cybersecurity equipment and personnel, no, ng lahat po ng ahensya ng government, including po yung private sector. Napaka-importante po niyan dahil sa mga data na nakaloob sa ating website. Fortunately, on the part of the HREP, wala akong mga confidential data na makukuha dyan sa website na yun. So, pero bagamat ganun po, nire-review po namin yung cybersecurity protocol namin at maaring bumili kami ng additional equipment and hire new personnel po para itong mga experts sa cybersecurity. Alright, maraming salamat, SecGen Reggie Velasco. 2023 General Appropriations Act authorizes an expenditure program amounting to 5,268,000,000. 5,268,000,000, which is 4.9% higher than the last year's spending level, and is equivalent to 22.4% of the projected GDP this year. 5 billion na po ang budget ng itong House. MOOE, mga kaibigan, magkano? Kaya sabi ko sa inyo, yung 4 billion na hawak po ng speaker ay nawala na. Hindi na natin mahanap. Pero ang laki po ng MOOE ng Congress, mga kaibigan, na pwede sana nalang gamitin dyan para makakuha po sila ng mga magagaling na IT. Pero hindi po nila ginastos. Saan kaya nila ginastos yung pera? Yan ang tanong dyan. Di ba? Pwede naman nilang gastusin yung pera billion Kasi wala namang resibo. Puro certification lang. So, paano tayo makakasigurado dyan na yung pera po na sinasabi po ni Madam Kimbo na meron naman daw audit yan, no? Ino-audit naman daw yan.
O, paano namin malalaman na ino-audit talaga yan kung wala na po kayong website? Ano to, hulaan na lang namin, ganon? O kaya ano, magpapahula na lang kami? Ay, naku kayo talaga. Ito na po ang pahayag ni dating kadre, mga So kaibigan. after all, ngayon natin na-realize na kaya pala tumagal ng 54 years, mag-55 years na itong terorismo ng CPP-NPA dahil sa Kongreso natin. It is Congress that's been funding. Itong tatatlo na lang nga. Nakita naman ninyo kung paano nila pastangan ang Vice Presidente ng Pilipinas, ano? At tama yung obserbasyon niyo. Nakikinig ako, no? Ito yung nakaprograma na at ang pwede lang magtanong dito ay yung mga nasa opposition na tatatlo, no, ha? And yet, they ganged up on the Vice President, ano? Bakit kinakailangan pang ipaliwanag ang confidential funds, ano? Siguro pinanonood ko sa YouTube si Vice Presidente Sara. Nanggigigil siya, no? Siguro dahil dun sa protocol na dapat na inoobserbahan sa Kongreso ay hindi niya lang madiretsa. Ito pong confidential funds, design talaga to. Ulitin ko, wala nang cheche bureche, no? Ito ay disenyo, design ito para ibagsak ang terorismo. Umaga po sa sambayan ng Pilipinas. At of course, magandang umaga, Pastor Tibuloy. Long time no here. Na salamat sa inyo, ha. At gusto kong batiin ang mahal na Pangulo, ang pinakamamahal naming Pangulong Rodrigo Duterte. We are really missing you. Yes. Yes. Karamon, sisimulan na natin. We have heard and we have received information on the ground na nagbubuo ng organisasyon ang mga people's organization na tagapagtanggol ng demokrasya at lumalaban sa CPP, NPA, NDF sa kanilang patuloy na pag-aasik ng lagim, pangwawasak sa ating buhay sa mamamayan at sa pamahalaan at sa buong bayan natin. At may makita kaming mga post sa ilang mga grupo ng mga mga grupo ng mga magulang, mga manggagawa, mga urban poor, mga former rebels and former cadres, and even mga iba pang organisasyon na sumasama ngayon sa advokasya para suportahan ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Itong panawagan ng tindig para sa bayan sa gitna ng mga masalimuot na mga maniobrahan sa politika na pinaglaruan todo at ginamit ng todo-todo ng CPP, NPA, NDF to weaken the government from within using their party list operations and urban operatives in Congress. Ano ang iyong gustong ipaabot tungkol dito sa tindig para sa bayan at ang pananaw ng mamamayan hinggil sa nagaganap na mga pag-atake sa loob ng pamahalaan coming from the organization where we both came from before, ang CPP, NPA, NDF, Peter? Opo, at kasama tayo dyan, siyempre, no? Dahil ang nangyayari ay nakakalungkot at saka nakakagigil, nakakagalit, ano, ha? Habang bago ako umupo rito, nakikinig ako sa inyo at saka I've been following kung ano nangyayari dito sa Kongreso, no? Itong issue nitong confidential funds na ito, no? So after all, ngayon natin na-realize na kaya pala tumagal ng 54 years, mag-55 years na itong terorismo ng CPP-NPA dahil sa Kongreso natin. No? It is Congress that's been funding. Itong tatatlo na lang nga. Nakita naman ninyo kung paano nila pastangan ang Vice Presidente ng Pilipinas, ano? At tama yung obserbasyon niyo. Nakikinig ako, no? Ito yung nakaprograma na at ang pwede lang magtanong dito ay yung mga nasa opposition na tatatlo, no, ha? And yet, they ganged up on the Vice President, ano? Bakit kinakailangan pang ipaliwanag ang confidential funds, ano? Siguro pinanonood ko sa YouTube si Presidente Sara, no? Vice Presidente Sara. Nanggigigil siya, no? Siguro dahil dun sa protocol na dapat na inoobserbahan sa Kongreso ay hindi niya lang madiretsa. Ito pong confidential funds, design talaga to. Ulitin ko, wala nang cheche bureche, no? Ito ay disenyo, design ito para ibagsak ang terorismo. No? Para yung pera
na kinakailangan gamitin na hindi pa na ang daming mga kung ano-anong cheche sa confidential funds simple dito. Alam nyo kami nung during my stint at the Manila International Airport Authority nung tayo po'y katulong sa pagpapatupad ng security diyan. Nung dumating ako sa airport nung 1992, well, my God, doon po mismo sa runway, may makikita ka man naglalakad na tao, tumatawid na tao. At yung kahabaan ng pader ng Ninoy Aquino International Airport, punong-puno ng mga squatter na kung tawagin na yung mga informal settlers ngayon. Walang pera para paalisin yung mga yan. So we requested President Ramos for a confidential funds. No? Kasi gusto naming malaman sapagkat nung si Cory Aquino, pag-upo niya matapos ibagsak si Ferdinand Marcos, ang isa sa mga famous statement niya, no, or infamous statement niya ay walang squatter sa sariling bayan. So what happened? Hindi na maalam nung mga karaniwang na tao na squatter talaga kung anong gagawin. So nag-organize itong mga sindikato. So talagang organisado sila at sila ang naglalagay kung saan na itatakda itong mga squatters na to. At yung airport mismo ay napasok. No? So nangailangan kami ng confidential So malaking funds. security risk. Opo, nangailangan kami ng confidential funds. Confidential funds para malaman namin sino itong mga sindikato na nagpapasok ng mga squatter sa loob mismo right at the AOA kung tawagan. No, yung the most secured area sa airport. So yan ho ang yan ang pangangailangan ng confidential funds. At saka yung mismong mga CPP ino-organize nila yung mga squatters area para labanan yung airport authority. Kung wala kang ganitong pondo, sapagkat mamimili ka ng information no? Pupunta ka talaga dun sa area, you'll talk to the people, pero kung pupunta ka lang doon, may dala ka lamang Tetra Pak, hindi ka naman kakausapin ng ngayon. You really need to buy information. So ganito po ang essential nitong confidential fund. Kapiter, Yes, sir. maganda yung pinunto mo. Confidential funds are not limited exclusive sa use ng military and security sector. Even ang government agencies na civilian in nature pero may actual threat mula sa mga forces that will destroy government, including terrorists and criminals. Kailangan may ganito siya, like sa airport na naranasan mo bilang airport security officer dyan sa matagal na panahon. And you correlate it to the present question. Kapiter, ang tanong namin ngayon sa iyo, bakit kailangan puntuhan ng mamamayan na itong ginagawang atake ng CPP, NPA, NDF in the guise of questioning the confidential fund of the Vice President and the Department of Education ay napakadelikado sa punto de vista ng mga mamamayan in your experience doon sa biglang bahagi ng pamahalaan sa airport noon at ngayon bilang isang observer sa pagbubuo ng advocacy group ng mamamayan in terms of protecting the national security as part of the people's advocacy. Okay, tutumbukin ko, diretso-diretso. Galing ako ng Central Luzon kahapon, At magkakaroon pala ng eleksyon, no? Para sa mga kung sino yung union na itatalaga para dito sa mga teachers na to. At tatakbo muli ang ACT, ang Alliance of Communist Teachers, Tatakbo na. Alam niyo kung gaano karami, kung ilan libo itong mga teachers na to. At ang superintendent doon, yung mga division schools chief doon, ay terrorize sila ni hindi nila mapagbigyan Ayun. yung mga government agencies para makausap itong mga maestra. Anong klaseng gobyerno to? My God. God damn it, sana baka mapagalitan ako ni Pastor. Hindi, talagang nakakakilabot nung kausap ko yung mga concerned government agencies doon na nakikinig ako sa kanila. Worried sila, no? Kinakailangan kasi, at kung nakikinig ang mga teacher sana dyan sa Central Luzon, Central Luzon ito, please, huwag na ninyong iboto yung ACT. Ngayon, yung mismong mga teacher, Bakit? Ano ang act? Alliance for Communist Teachers. Ano siya? Alliance of Communist Teachers. Sila, Frente ng CPP. opo, frente sila ng CPP at kapag sila'y nanalo na naman dito, sila lamang ang accredited ng
Department of Education. My Magiging God. SEBA sila. Ha? Sila lamang ang magkakaroon ng sila yung merong sole authority Sa para bargaining. doon sa bargaining agreement ano. At anong ibig sabihin nito? Monthly dues ito. Yes, exactly. At ito ay milyon-milyon. Ito ang mga pamamaraan ng pagbibigay ng pondo kaya tumatagal ang terorismo rito sa Pilipinas. Tama. Kung walang sila nga, tinitira nila yung confidential funds ng Vice Presidente being the Secretary of Education. Walang budget ang Department of Education para kontrahin itong mga to. Anong gagawin mo? Mamumuti yung mata mo sa katititig. Diba? Magdarasal ka na lang para matalo itong mga to. Hindi ko pa pwede yun. Peter Pateno, go pati ahead. mga kababayan, Eric at saka Franco, sa totoo lang, kaya napabagsak ang CPP, NPA, NDF dahil sa Intel funds yun. No? Pwede ba ako nung panahon pa nung ni Pierre RD na parte pa ako ng NTF-ELCAC, pwede ba akong tumayo doon at sabihin ko lahat ng mga pinagsasabi ko na hindi ako nakatindig sa mga solid facts, no, na ang kamatayan black ay CPP, NPA, NDF. Hindi ko naman alam yun. Paano ko malalaman yun? Except at katrabaho ko ang mga ahensya na may mga confidential funds. At dyan, napabagsak. Siyempre yung Army, they took care of the NPA. Kaya nga wala na ngayon eh. Di ba? Pero yung pagdating sa white areas, yung pang form of areas of recruitment, etc., no, and fundraising, what took care of that is the information. Tama. No, yan ang nagpabagsak na Intel funds. Exactly. Yan. Good point, Ma'am. At alam yan ng CPP. Kaya ito minaniobra nila na si Vice President hindi magkaroon ng Intel funds. Yes, and who happens to be a co-vice chairperson designated by the President in the most important mission program of the government na direktang lumalaban para tapusin ng CPP, NPA, Yes. terrorism, the National Task Force to End Local Communist